Well. This is the update. After 1 hour. Yung kaninang bagong harvest. Ito na siya ngayon. Bagong rotovate na. Medyo kailangan ko ng air map next time na ako. Yan o. Nakaka-enjoy mag-farming. Si Ka Victor nagpinapahakot ko ng dayami para bago siya i-rotovate. Bago siya kasi yung dayami mabubulok yan dyan Yung iba sinusunog nila para mabilis, hindi mahirapan yung rotovator. Pero ako hindi ko napapasunugin kasi magagamit ko naman yung dayami pag gawa ng mga mushroom. At marami pa akong paggagamitan ng dayami. Well, ito na update. Isang oras. Hindi ako ganun ka-expert sa pag-rotovation, pero okay lang. Ito na yung update ko. This is my farm here in Iba, Zambales. Rice land ito. Yung sa taas ang aking mga upland na taniman ng citronella, mga fruit bearing trees, mga gulay-gulay. Dito kambingan, plano ko magbabuyan. Babuyan somewhere here. Diyan siguro. Manok, marami akong manok sa taas. Gansa, pato. Ayan, at ito si Ka Victor. Malilim ang panahon kaya hindi kami makakapagbilad ng palay na harvest last night. Okay, ito na. Going up na ako. Kaya ito, pag driving kailangan mo i-lock para hindi bumaba yung pinaka blade nya. Tapos ito naka neutral. Okay, number 2 lang ako. Then rabbit para mabilis. Let's go up. Number 2. Tapos na mag-rotovator. Mahaba-haba din yan. Dito sipag ni Ka Victor, senior citizen na yan, pero sipag, mahilig sa bukid. Yung mga bago kong caretakers dito, yung mga dati umalis na, naghanap ng iba. Pero madali lang naman mag-training. Yeah. Ito parang plano kong i-rotovate nito. Next time na siguro. Mataas masyado Okay, ayan iniipon ni Ka Victor dito. Dayami. Sapa ko may enough water yan para sustain. Ayan
aking property hanggang doon sa bukid na yun, kabila. Next time tataniman ko to ng mga gulay-gulay, tapos ipapabako ko yung sapa para lumalim. Yan, may mga kamote ako dyan, mayroong tawag dito, talong. Okay. Ito, papataniman ko to ng citronella. May mga tanim na ako dito eh. Ayan o, ito, may citronella na ako dito. Ito, citronella to. Ito, citronella na oh. Pinuunti-unti ko na. Yung mga nauna ko tanim ng citronella, medyo maganda na ang tubo. Yan. Yan yung aking narotomator oh. Pa-cleaning ko ito mamaya. Okay, again, that's all for now. Oh, sorry. Ito yung aking tawag dito. Yung aking gansa, itlugan ng gansa kahapon, iayos ko. Mga rubber trees ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung bigay ng isang kaibigan ka sister sa Laguna, Sister Christina, which is naparami na. Ito kahapon ay naglalaban sila. Shh, bakit kayo nag-aaway? Ang gansa ko, ito itlog 6, ito 7, ito 6. Meron pa. Daming gansa. Daming itlog ng gansa. Ginawan ko na nga sila ng kanya-kanya kasi naiipon sa ano eh. Ayaw nilang nag-aagawan. Well, yan yun. Ganyan talaga. Yung aking manok. Ginawa ko munang itlogan ng manok ang aking fermentation facility. May itlog na? Yan o. Isang tandang, dalawang inahin. Yung itlog dito kahapon nakuha mo na? Yan o, isang tandang. Asan yung isang inahin dito? Nakalipad. Nandyan? Pato. Yan o. Magpaparami na ako ng manok. Fighting rooster. Mga native. Pangbenta-benta. Yan ang aking libangan dito sa bukid. Papakita ko sa inyo mga ka-builders. Natutuwa ako sa aking bayabas. Yung bayabas ko dati na mabunga, may bunga pang tira. Ang liit-liit nito dati, ang daming bunga eh. Pero ngayon, ang bunga nito lalaki. 1, 2, 3. 3. Aray ko, ang dami lang. May bunga bulaklak pa. Papa-sprayan ko ulit ito ng aking fertilizer kasi pampabunga yun eh. Pero itong isa kong bayabas dito, bilang ko yung bunga niya, 45.
ang bunga ng bayabas. Ito yung binigay ni Madam Ana. Lagundi. Isa. Mayroong isang lagundi din doon. Gamot. Gamot sa ubot sipon. Ubo siguro. Ito banaba. Bignay. Of course, ang aking future na negosyo ang citronella. Tapos maraming kangkong dito sa Chinese kangkong. Sarap, ang sarap po i-adobo. Gusto ko ipakita muna yung tawag dito. Mahamog yun, mabasa. Yung aking bayabas. Itong bayabas ko is napakalalaking ito. Isang puno, binilang ko yung bunga nito. Papakita ko sa inyo. Ang daming kangkong, oh. Kangkong. Libre ang kangkong dito. Yung bayabas ko, mga ka-builders, napakaganda, napakasarap pagmasdan. Napakaraming bunga. Ang liit-liit lang nito. Oh. Binilang ko ito eh. Ito ang bunga nito. Malalaki to. Ngayon maliit pa siya, pero pag lumaki yan, oh. 45 yan. Bilang na bilang ko yan. Oh, ang lalaki oh. Ang daming bunga. Ang daming bunga ng bayabas ko. Kaya next time, everyday vitamin C galing sa bayabas. Oh, tingnan nyo kung gaano kalalaki to. Parang kamao ko na. Bilang ko to. Binilang ko, kaya pag nabawasan, alam ko kung nabawasan. Kasi madalas kong binibilang yan. Ito. Okay. Daming bayabas. Yan o. Effective talaga yung aking fertilizer. Sa ngayon hindi ko pa siya na kukontinue dahil medyo na divert na naman ang attention sa iba, pero kukontinue ko yon. At hindi lang siya ganun kaliit ha. Parang kamao yan pag lumaki. 45 bayabas yan. Yan o. Sino ba namang hindi matutuwa mag-farming? Bayabas pa lang sulit na. Hindi pa hinog to. Hindi pa hinog. Mga bayabas oh. Hindi ko pa siya binabalot. Wala pang mga tusok-tusok. Titingnan ko. Mga ka-builders, please. Ito po ang aking bayabas. Well. Yan ang aking nakakatuwang bayabas. Gano'ng katangkad to? Parang height ko lang. Oh, grabe. Hindi pa yan enough. Hindi pa niya naabot yung kanyang laki. Pag lumaki yan, possible kamao. Well, yan, lumboy. Pag nagsipagbungahan na tong lumboy ko, mga grafted ito eh. Grafted yan. Papaya. Marami pa rin papaya. Marami pang papaya. Merong papayang matamis, merong papayang hindi gaanong matamis. Pero mabunga. Itong papayang to, matamis siya. Matamis itong papayang to. Pagbalik ko next week, kinog na to. Okay, kung sinong gusto ng papaya, just tell me. Willing ako mag-share. Yan, papaya. Ito po, napakalago ng aking citronellas. Napakalago. Pinaparami ko ng pinaparami to. This is my target na i-develop next year. Ang una kong production, pero hindi yun masusundan kasi
Pag hinarvest ko yung leaves nito, ipaprocess ko siya. Pag pinrocess ko siya, yung stalks niya, ipapatanim ko katulad nito. Meaning, November ang una kong mass production ng oil. November next year. Sa taon pa. Isang taon preparation yan pa. So, sa isang taon na yon, kailangan ko may set up yung aking distillery. Dito, distillation plant. Kailangan ko mapatanim ito by April or May or June. Para sa November harvest. Ang target ko, lahat ito, i-harvest ko yan. Gagawin kong binhi. So, marami akong plans para dito. So, kailangan ko is malaking lupa. Meron akong lupa na medyo may kalayuan, part ng bundok eh. 6 hectares yun, 3 hectares yung akin. Tapos yung 3 hectares rirentahan ko. Pero I'm planning na dito lang sa mas malapit muna. Para sana mas madali ang mobilization, mas madali ang pag-pick up ng mga leaves. Okay, avocados. Next year, pag nagbungahan na yan, pwede akong mag-extract ng oil from avocados using distillation din. Pwede akong, yung iba, sabi nila, kainin na lang para healthy. Okay din naman. So, ang target ko, pa-clearing yung mga damo-damo. Kasi, madamo na eh. Madamo na. So hindi na siya pwedeng itraktura, hindi rin siya pwedeng i-grass cutter. Manual pulling ang manual ang pagbubunot ng avocados. Then ito po yung aking mga manok. Kung sinong gustong bumili, for sale na ito. For sale na ito. Sa mga kaibigang mahilig sa manok. For sale na ito. Ito. Ayan o. Mabilis. Mabilis. Ito. Yung kangkong hindi natin binubunot Hindi po. Pwedeng ulamin yan eh. Ay, oo naman, Jira. Ayan yan. Pag na-cleaning to, next week i-video ko na malinis na to. So, yung mga in-between kasi nagsingit-singit ako ng saging eh. Saging. Itong saging marami akong plano din dyan eh. Itong mulberries hanggang doon may mulberries yan. So, magiging overcrowded siya. Saka na lang ako magbawas kung ano talaga yung magandang napapakinabangan kaagad. Okay. Yan. So, after ng rotovation, after mo mag-rotovate, lilinisan mo syempre. Lilinisan mo yung may kasama ako dito, ayan o. So lilinisan siya para hindi siya kalawangin at anytime. Ito yun, papakita ko sa inyo paano siya nagiging meron siyang talim. Yung rotavator, meron talim. Ito umiikot to. Scratch pra. Ayan o. Pag umikot yan, ganyan yan. So yan, bubugahan natin ng tubig, no? Yan, clearing hanggang pati mga mga gulong. So yan, pag umikot yung rotavator mo, very good. Okay, this is it mga ka-builders. Thank you very much for watching. Please subscribe kung gusto niyo ma-update sa aking mga ginagawang activities dito. That's all. Bye-bye.